Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ngayon ay nasa ikasiyam na araw na ng Misa de Gallo ng Simbang Gabi. Sino po ang nakasyam? Pakitaas ang kamay. Ayan, batiin naman natin sila, palakpakan natin yung mga nakasiyam. No? So, maganda rin na i-congratulate din natin ang ating mga sarili. Batiin din natin yung ating mga sarili. Alam niyo, maganda rin po ng gano'n, ano, na i-congratulate natin yung ating sarili kapag meron tayong na-accomplish ano, na isang bagay. Na sa loob ng siyam na gabi na sinabi natin na tayo ay magsisimba, nandoon na tayo ay naging tapat, nandoon na tayo ay nag-exert ng effort, nandoon na talagang naglaan tayo ng oras para lamang makapagsimba, para lamang magawa natin itong ating tradisyon na ito. Subalit mga kapatid, itong bagay na ito, oo, bagamat bahagi ito ng pagdidisiplina natin sa ating sarili, subalit alam natin na itong simbang gabing ito ay hindi lamang po ito parang wishing well, ano? Hindi ito parang, ay meron akong wish, Father, nakasyam na gabi na ako. So sasabihin ko na ngayon sa misang ito kung ano ang aking wish. Baka parang sasabihin pa natin, Lord, dapat sundin mo yung aking wish, nagpakahirap ako, nagpakapagod ako, nagpuyat ako, nagsimba ako ng siyam na sunod-sunod na araw. Mahirap yun, Lord, dapat tukdin mo kung ano man ang hihilingin ko. Paano kung hindi tinupad ng Diyos? Paano kung hindi mangyari? Magtatampo tayo? Tatalikod? Lalayo? Aalis? Hindi po. Mga kapatid, itong pagsisimbang gabi natin ay paghahanda natin ng ating mga puso at kalooban para tatanggapin natin yung pinaka sa lahat ng maaari natin tanggapin na regalo sa ating buhay. Kung kayo ba, hihiling kayo sa Panginoon, ano ba ang gusto ninyong matanggap sa Pasko? Yung iba, gusto ko magarang sasakyan, yung iba magarang tahanan, yung iba simpleng magkasama-sama lamang ang pamilya ngayong Pasko ay isang malaking kahilingan na para sa kanila. Pero mga kapatid, ngayong Pasko ay tatanggapin mo yung pinaka sa lahat ng maaari mong matanggap na biyaya na regalo ng Diyos. At yun ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Hindi mo siya pwedeng ipantay sa kung ano pa mang regalo ng mundo. Hindi mo pwedeng ipantay si Jesus doon sa kayamanan, sa pera, sa sasakyan, sa damit, sa pagkain, sa sapatos, o kung ano pa man ngayong Pasko. Bagkus, tatanggapin natin si Jesus sa ating puso at kalooban. Na sa loob ng siyam na gabi, pinagnilayan natin at unti-unti nating nakilala sino nga ba itong Jesus na ito na isisilang sa aming mga puso at kalooban. At ngayong gabi, narinig natin na yung isang pipi ngayon nakakapagsalita na. Yung isang na hindi makapagsalita dahil doon sa paghahandog ng insenso doon sa templo ay hindi siya naniwala na siya ay magkakaroon ng anak. Sila ni Elizabeth ay napipi at hindi nakapagsalita sa loob ng 9 na buwan, ngayon nagsasalita na. Alam niyo mga kapatid, madalas ang title ng aking homily kapag sumasapit yung ika-9 na araw ng simbang gabi ay kapag nagsasalita na ang pipi, malapit na ang Pasko. Kapag nakakakita tayo ng mga kamangha-manghang bagay, malapit na ang Pasko. At dito si Zacarias, tinanggap niya yung biyaya, yung kaloob ng Diyos sa kanya. Magandang tanungin natin mga kapatid, anong gagawin natin kapag nakakatanggap tayo ng biyaya? Anong gagawin natin kapag nakakatanggap tayo ng pagpapala? Marami po rito nakatanggap na ng 13-month pay, ano? Wala ba? Or bonus, ano? Or kung ano pa mang biyaya ang natanggap ninyo. Naku, Father, naubos ko na nga eh. Nakapamili na ako at lahat-lahat pa. Pero kapag nakakatanggap tayo ng biyaya, anong dapat nating gawin? 3 bagay po ang pagninilayan natin ngayong gabi. Kapag nakakatanggap tayo ng biyaya,
dapat tayo ay nagpapasalamat. Kapag nakakatanggap tayo ng biyaya, dapat tayo nagpupuri sa Diyos. Kapag tayo nakakatanggap ng biyaya, dapat tayo nagbabalik handog. 3 bagay ang gagawin natin kapag tayo ay nakakatanggap ng biyaya. Yung una, sinasabi na kapag tayo nakatanggap ng biyaya, dapat matuto tayong magpasalamat. Magpasalamat. At yung biyayang tinatanggap natin ay sorpresa buhat sa Diyos. Kayo ba nasusurpresa pa ba kayo? Ha? Nasusurpresa pa ba kayo, mga kapatid? Kapag halimbawa, nakikita ninyo yung inyong asawa na napakaganda, nasusurpresa pa ba kayo? Kapag nakita ninyo yung inyong asawa na napakabait, nasusurpresa pa ba kayo? Kapag nakita ninyo ang inyong mga anak na wow, naglilinis ka ng bahay, nasusurpresa pa ba kayo? Surpresa. Tandaan nyo mga kapatid, yung surpresa, hindi mo yan inaasahan. Kasi kapag inaasahan mo yung sorpresa, hindi na sorpresa yon, di ba? Maneuvered na yon. Kaya nga sorpresa surprise. Ibig sabihin, hindi mo inaasahan yung biyaya na dumadating sa iyo, sapagkat iyan ay bahagi ng pagpapala. Na kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya, ang tanging magagawa ng puso ay magpasalamat. Magpasalamat. Di ba yung salitang salamat, galing yan sa salitang ugat na lamat. Ano ibig sabihin ng lamat? Parang may defect, merong break, merong sabihin na nating basag. Di ba? Kapag halimbawa yung baso na umpog sa kanto, merong crack. Yun po yung lamat. Pero kung titingnan nyo po, yung salitang salamat ay galing sa salitang ugat na lamat. Anong ibig sabihin noon? Na ang tanging taong makakapagpasalamat ay yung taong may lamat, na sa kabila ng kanyang lamat, siya'y pinili ng Diyos. Diba? Halimbawa, kapag pupunta tayo sa supermarket o sa department store at bibili tayo ng vase at tiningnan mo, ay merong crack, pipiliin mo ba yon? Diba hindi naman, iiwanan mo yon kasi may defect eh. Pero sa kabila ng defect, sa kabila ng lamat, ang Diyos pinili pa rin tayo. Sa kabila ng pagiging makasalanan nating lahat, pero ang Diyos pinili pa rin tayo. Inangkin pa rin tayo, minahal pa rin tayo. At sa kabila ng lahat ng yon, doon tayo makakapagpasalamat. Yung isang tao na punong-puno ng pride, yung isang tao na punong-puno ng sarili niya, yung isang tao na punong-puno ng entitlement sa sarili niya, hindi yan marunong magpasalamat. Bakit? Kasi hindi yan marunong makontento. Yung isang taong magpapasalamat ay yung biniyaan ng Diyos at naging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. So yun po yung una. Kapag nakatanggap tayo ng biyaya, magpasalamat. Kaya lang kung minsan, kapag natupad yung inihiling, hindi man lamang marunong magpasalamat. Kapag humihiling sa Diyos, nandiyan dyan, araw-araw nagsisimba. Sabi nga ho, ngayon simbang gabi, punong-puno ang mga simbahan. I-try na lang kaya natin, ang misa natin ng linggo, 7:30 na lang kaya, o kaya 4:00 ng madaling araw, para punong-puno ang simbahan. Alam niyo po ba na ang misa ay pasasalamat? Ang misa ay pasasalamat. Na kapag tayo nakatanggap ng biyaya galing sa Diyos, kapag tayo ay nagsisimba, kapag tayo ay nag-aalay ng misa, yun po ay pagpapasalamat natin sa Panginoon. So yun po yung una. Kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya, dapat marunong magpasalamat. Pangalawa, ano yung pangalawa? Natulog na ata. Father, ang tagal kasi ng humili mo, haba-haba. Ano po yung pangalawa kapag nakatanggap tayo ng biyaya? Dapat magpuri sa Diyos. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, yung papuring awit ni Zacarias. Alam nyo, ang tawag natin dito ay Benedictus. Benedictus. Pakiulit nga yun. 1, 2, 3, go. Benedictus. Ayan. Usa pa nga para alam kong gising ang mga karap ko. 1, 2, 3, go. Benedictus. Ang ibig sabihin ng Benedictus ay, ito ay papuring awit ni Zacarias.
Ito po ay dinadasal natin sa umaga, sa pagbubukang liwayway. Nang sa ganun mga kapatid, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, sa kadiliman, sa kalayawan, sa baku-bakong daan, pero sa kabila ng lahat ng yon, may bukas, may liwanag, may pag-asa. At kapag tayo'y nakatanggap ng biyaya, wala tayong ibang patutunguhan noon kung hindi ang Diyos. Papapurihan natin ang Diyos. Tayo ba, mga kapatid, kapag ba tayo ay nakatanggap ng biyaya, nakakapagpamisa pa ba tayo ng misa pasasalamat? Parang kakaunti nang gumagawa nun, no? Na kapag halimbawa meron tayong na-receive na blessing, imbis na ang magpakain kung saan-saan, ang gagawin, pupunta sa simbahan at magpapamisa ng pasasalamat. Sana po ibalik natin yon, yung ganong gawi, na kung saan kapag meron tayong natanggap na biyaya, nandoon na tayo ay magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon. Yun po yung pangalawa. Kapag nakatanggap ka ng biyaya, magpuri sa Diyos. Pangatlo at panghuli, sinasabihan po tayo na kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya, magbalik handog. Balik handog. Ano bang ibig sabihin ng balik handog? Itong mga biyaya na galing sa Diyos, ibabalik din natin sa Kanya. Itong mga biyaya na meron tayo, ito'y galing sa Kanya. At ihahandog natin, ibabalik natin sa Kanya. Para po yung generosity, para po yung pagbibigay. Bakit tayo nagbabalik handog sa Diyos? Kaya tayo nagbabalik handog kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano ang nagiging hindrance doon? Ang nagiging hindrance doon kapag tayo ay nagiging sakim, kapag tayo ay nagiging gahaman, kapag ang tingin natin dito sa mga bagay na ito sa akin lang, doon hindi tayo nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin yung ating mga sarili. Kahit na papaano, kahit maliit na bagay, kahit maliit na biyaya, ibinigyan tayo ng Panginoon ngayong Pasko. Huwag kang tumingin sa mga material na bagay. Ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pamilya, ang biyaya ng kaibigan, ang biyaya ng simbahan ay ibinibigay sa atin. At sana itong biyayang ito, kapag natanggap natin, matuto tayong magpasalamat, matuto tayong magpuri sa Panginoon, at matuto tayong magbalik handog. Halina mga kapatid, halina't sama-sama nating tanggapin ang pinaka sa lahat ng biyayang maaari nating matanggap, si Jesus na isisilang sa ating mga puso. Amen. Magsitayo ang lahat.